May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ May, magandang gabi sa'yo at pati na rin sa lahat ng bumubuo ng programang Main Event. Ako po si Shera, 30 years old, nakatira sa Pangasinan at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang kasambahay dito sa BGC, Taguig City. May asawa at isang anak na rin po ako, DJ May. Tawagin na lang natin siyang Rogelio, ang aking asawa. Magbubukid at sobrang masipag ding tao. Pero ang pinakagusto ko sa kanya, yung pagiging mabait, maasikaso niyang asawa kahit pa na sobrang busy niya. Kahit pa sobrang simple lang ng pamumuhay namin, sobrang yaman ko naman pagdating sa kanya. Dahil lagi niyang pinaparamdam sa amin ng anak niya kung gaano kami kaimportante sa buhay niya. Matagal na rin po pala kaming kasal, DJ May. Halos mag-iisang dekada na rin kaming pinagbikis ng aming pangako. Maraming pagsubok na pinagdaanan. At lahat ng iyon, sobrang dali lang namin nalampasan. Maliban lang sa isa, ang pera. Dati hindi namin problema yan. Pero noong nagkaroon ng malubhang sakit ang aming anak, naging pansamantala kaming LDR ng aking asawa. Hindi dahil ginusto namin, kundi dahil kailangan namin gawin para sa pamilya. Wala po akong choice noon, kundi maghanap rin ng trabaho. Kaya kahit masakit, para sa akin ang mapalayo sa kanila, ginawa ko na lang itong motibasyon para magpatuloy. Lalo na sa aking anak na na-confine at patuloy na lumalaban sa kanyang sakit. Kaya naman nung nabigyan ako ng pagkakataong magkaroon ng trabaho bilang isang kasambahay, pinatos ko na iyon. Dahil malaki rin naman ang offer na pera at talagang sure ako na mabait ang magiging amo ko. Kaya naman bago ko ilahad ang lahat o bago ako mapalayo sa kanila, may pinag-usapan kami ni Rogelio na talagang tumatak sa isipan ko. Mahal, kapag maayos at magaling na ang anak natin, magre-retiro ka na kaagad ha. Ayaw kong lalaki ang mga anak natin na wala ka sa tabi nila. Tandaan mo, mahal, pansamantala lang ito ha. Kaya ako bilang asawa niya ay pinangakuan ko siya na kapag nilampasan namin itong problema, magre-resign na ako para muling makapiling siya at maalagaan na lang ang mga bata. Pero hindi ko akalain na ang sakripisyong ito ang magdadala sa akin tungo sa mas malaki pang problema. Kaya naman bago ko ikuwento ang lahat, dito ko na isimulan ang aking confession. DJ Main, tawagin na lang po natin siyang Jude, ang aking amo. Halos nasa 40 na ang edad, pero mukhang 30 pa rin ang itsura. Hindi nga rin ako makapaniwalang sa edad at narating niya ay binata pa rin siya. Dahil halatang nakatuon lang talaga sa trabaho at pagpapayaman ang nasa isip niya. Kaya naman nung nagsimula po akong manirahan at maging kasambahay ng aking amo, sobrang nahihiya ako. Takot akong magkamali. Takot akong baka hindi ako magustuhan sa trabaho. Pero si Jude, palagi niyang ina-assure na ayos lang daw ang pagkakamali dahil natututunan naman daw iyon. At sa simpleng mga salitang iyon, unti-unti ako naging komportable. DJ Main, habang tumatagal ako sa pagtatrabaho, unti-unti kong nagagamay ang mga gagawin ko.
Hanggang sa naging normal routine na lang tong trabahong ito. Sobrang nakatulong talaga ang pagtatrabaho ko. Halos hindi na kami kinakapos sa perang pampagamot ng aming anak. Araw-araw din kaming nakakapag-video call, nakakapag-usap ng aking asawa. At napansin ko rin na umayos na ang lagay ng aking anak. Kaya inaasahan ko na lalong madaling panahon, magkakaroon ako ng pagkakataong makauwi at muling makapiling sila. Pero, hindi pala ganun kadali ang pagsubok, DJ Main. Dahil nang tumawag si Rogelio, nakatanggap ako ng balita na talagang nakaapekto ng buo kong pagkatao. Mahal, kamusta? Napatawag ka bigla. Musta kayo ng anak natin? Mahal, ba't di ka sumasagot? Ayos ka lang ba? Mahal, yung anak natin. Oh, ano nangyari, Rogelio? Ba't ka umiiyak? Mahal, Diyos ko naman, sagutin mo ko! mahal, kailangan na raw siya ng maoperahan para mas umokey yung lagay niya, mahal. Ooperahan siya? Bakit naman biglaan? Naku naman, Lord. Di ba nung isang araw naman maayos pa yung lagay niya? Di ba? Bigla na lang kasing kumumbulsyon ang anak natin at kailangan na raw siyang mapaoperahan sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na, mahal. Pasensya ka na. Habang nag-uusap kami ni Rogelio, DJ Main, halos umiyak na rin ako sa balitang natanggap ko. Lalo nang malaman ko kung magkano ang perang gagastusin namin pampaopera. Dito nagsimulang maapektuhan ang aking trabaho. Kakaisip sa mga pwedeng mangyari, hindi rin nagtagal. Napansin ito ng amo ko na si Jude. Dahil nga madalas akong tulala, madalas daw akong magkamali sa trabaho. Nang kausapin niya ako, dito ko nabuksan ang problemang pinagdadaanan ko. At habang lumalalim ang aming pinag-uusapan, dito tuluyang bumuhos ang aking mga luha. Pero bigla naman ding napawi dahil laking gulat ko nang bigyan niya ako ng pera pampaopera. At nang tanggapin ko ito, iyon na pala ang magdadala sa akin ng mas matindi pang problema. DJ Main, nang makuha ko ang pera sa aking amo, humiling siya na may mangyari sa aming dalawa. At dito ako nagsimulang magtaka sa ikinikilos niya. Halos magtalo pa nga kaming dalawa dahil hindi ko alam kung bakit naman kailangan gawin ang bagay na iyon. Nang dahil sa pagpupumilit ng aking amo, ibinigay ko ang kanyang gusto. DJ Main, gabi noon. At imbis na nasa call kami ng aking asawa na si Rogelio, ay nasa kwarto ako ng aking amo. Habang pinagmamasdan ko nga siyang nakahiga, tinawag niya ako para tabihan siya. Sumunod na lang ako dahil wala na rin naman akong magagawa. Dito nagsimulang gumapang ang kanyang kamay. Niyakap niya ako at binigyan ng assurance na magugustuhan ko raw ang kanyang gagawin. Pero kahit anong sabihin niya, hinding-hindi ko magugustuhan ang kadugyutan na kanyang gagawin. Pero yun ang akala ko, DJ Main. Dahil habang nagkakatigan kaming dalawa, sinimulan niya rin akong halikan. Sabay hawak sa pisngi ng aking likuran. At dahil sa sobrang intense ng ginawa niya, hindi na rin kinaya ng katawan kong magsinungaling pa. Nang makapa niya ang namamasa kong hiyas, doon nagsimula na manghina ako. At wala kang ibang maririnig kundi ang malalim kong paghinga.
DJ Main, nang ipinakita niya sa akin ang nakatago niyang alaga, halos malula ako sa sobrang haba. Kaya naman, nagkusa na rin akong ibuka ang nakatago kong kuweba. At dito niya, inunti-unting ipasok ang kanyang alaga. Inaamin ko na sa bawat pagtama ng aming bewang, hindi ko maiwasang mapahiyaw. Dahil talagang napakasarap ng kanyang ginagawa. At nang maramdaman ko na mas lalong bumibilis ang paglabas-pasok ng kanyang alaga, dito niya tuluyang isinaboy sa loob ko ang mainit niyang gata. Halos manginig. Tumirik ang mata ko sa kanyang ginawa. At ang akala ko nga ay tapos na. Pero nasundan pa ito ng maraming beses. Pumayag ako dahil may dagdag daw na pera kapag ginagawa pa naming dalawa. Matapos may mangyari sa amin ng aking amo, mapaluha-luha na lang ako dahil hindi pala siya mabait na tao kagaya ng nasa isip ko. Abusado rin pala siyang nilalang. Aminado ako na makakatulong ang perang ibinigay niya pero dignidad ko naman ang kinuha niya. Kaya naman agad na akong nag-resign matapos ang gabing iyon. Pero hindi ko alam na sa pag-alis ko, may dinadala na pala akong panibagong buhay. DJ Main, hindi ko namalayan nang makauwi ako sa aming baryo dito sa Pangasinan. Dali-dali akong sinundo ng aking asawa na si Rogelio. Matamis niya akong sinalubong na para bang wala akong kasalanan, pero hindi ko yun sinabi sa kanya. Nang mabayaran namin ang pampaopera ng aking anak, halos sobrang saya naming pareho dahil tuluyan na siyang gagaling sa kanyang malubhang karamdaman. At bilang selebrasyon, ginawa namin ni Rogelio ang isang bagay na matagal na naming hindi nagagawa. At sa sobrang miss namin ang isa't isa, halos hindi na namin namalayan ang oras. Ilang beses namin ginawa iyon at halos abuti na kami ng bukas. Lumipas ang panahon, sinabi ko sa kanya na buntis ako. Pero ang totoo, matagal na akong buntis. Pero hindi siya ang ama nito. DJ Main, hindi ko na alam kung paano ko iharap ang sarili ko sa kanya. Nagawa kong pagtakpan ang pagbubuntis ko matapos may mangyari sa aming dalawa. Araw-araw niya sa akin pinaparamdam na buo pa rin ang aming pamilya. Samantalang ako, may dalang lihim na kayang sirain ang lahat. Kapag sinabi ko sa kanya ang kasalanang bitbit ko, gusto ko sanang aminin, pero natatakot ako. Natatakot ako na kapag nalaman niyang totoo, mawawasak ang pamilya namin. At ang mas masakit, baka talikuran niya ako at nang dinadala ko. Kaya, dito ako nagpadala ng aking confession para makahingi ng advice sa inyo ni Papa Tonyo. Umaasa po ako na mabibigyan ninyo ako ng payo. Dahil sa ngayon, hindi ko na po talaga alam kung ano ang dapat kong gagawin. Hanggang dito na lamang po ang aking confession. Maraming salamat po sa pakikinig. From Shera of Pangasinan. Kahit ikaw ang mahal, kung may lihim na di mailabas, unti-unting nababasag ang pusong pilit mong iniingatan sa paglipas. Dahil ang pag-ibig, hindi lang ikaw at ako sa sarap at saya, kundi tapang naharapin ang totoo, kahit kapalit ay luha nito.